ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw mga kapanalig. Dakilain ng Diyos nating mapagpatawad at mapagmahal. Bilang kanyang mga tagasunod, yan din ang panawagan niya sa atin, na mamuhay tayo sa walang hanggang pagpapatawad at pagmamahal. Ako po muli Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan ang ating puso at isip sa pagkilos ng banal na spirito upang makatugon tayo sa panawagan ng mabuting balita na mahalin ang kaaway at ipagdasal ang mga umuusig sa atin. Pakinggan natin ito ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 20 hanggang 26. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo na kung hindi mas ganap ang inyong kabanalan kaysa sa mga guro ng batas at mga pariseo, hinding-hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Narinig na ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, dapat managot ang pumatay. Sinasabi ko naman sa inyo, mananagot ang sinumang nagagalit sa kanyang kapatid. Mananagot sa sanggunian ang sinumang manuya sa kanyang kapatid. Nararapat lamang itapon sa apoy ng impyerno ang sinumang manghiya sa kanyang kapatid. Kaya sa paglalagay mo sa altar ng iyong hain at naaalala mong may reklamo sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong hain sa harap ng altar at puntahan mo ang iyong kapatid para makipagkasundo sa kanya at saka ka bumalik at ialay ang iyong hain sa Diyos. Makipagkasundo na sa iyong kaaway habang papunta pa kayo sa hukuman at baka ipaubaya kanya sa hukom na magpapaubaya naman sa iyo sa pulisya na magkukulong sa iyo. Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Walang ibang gusto ang mga magulang para sa kanilang mga anak, kundi ang magkasundo sila at magmahalan bilang magkakapatid. Ito rin ang hangad ng Diyos para sa atin na kanyang mga anak. Hangad niyang mamuhay tayo sa pagmamahal at ganap na pagpapatawaran. Higit pa sa donasyon na itinutulong natin sa simbahan, higit pa sa araw-araw nating pagsisimba, pagdarasal, pagnonobena at pagrorosaryo, ang magpatawad sa taong nagkasala sa atin at humingi ng tawad sa taong nagawa natin ng kasalanan, ang sakripisyong mas higit na kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang sukatan ng tunay na kabanalan. Marahil sasabihin niyo, napakahirap naman ang ipinapagawa sa atin ng Diyos dahil sa ating karanasan, kapag labis tayong nasaktan, lalong-lalo na ng mga taong mahal natin, gustong-gusto nating makaganti. Gustong-gusto nating iparana sa Kanya ang sakit na dinanas natin. Minsan pa nga, sa sobrang galit natin, naghahangad tayo na may mangyaring masama sa taong kaaway natin. Mga kapanalig, tunay na hindi natin kayang magpatawad at humingi ng tawad kung aasa lamang tayo sa ating sariling kakayahan. Kailangan natin ang tulong ng banal na spirito upang magawa natin ito. Manalangin tayo. Panginoon, kasihan mo po ako ng iyong banal na spirito nang matuto akong magpatawad at humingi ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Pawiin mo po ang puot at galit na umaalipin pa sa aking puso at isip at hilumin ang sugat ng nakaraan. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.